Dominant Protector. Credit to the author. 31 hanggang 40. Natapos na ni Terence sina Natoy at Stanley nang dumating sina Yasi at Cheryl. Hindi napigilan ni Yasi na mapabuntong hininga sa pagkadismaya sa dalawang batang lalaki na umuungol sa sahig na miss niya ang eksena. Cheryl, medyo malakas si Terence, di ba? So ano? Walang kinalaman sa akin yan. Medyo natigilan din si Cheryl. Masasabing nilusot ni Terence si Leandro kahapon at gumamit siya ng dirty tricks pabalik sa washroom. Ngunit walang duda na ang tagumpay na ito ngayon ay napanalunan sa pamamagitan ng purong kakayahan. Hindi pa nakakausap ni Cheryl si Kang Jacob noon, ngunit naiintindihan niya ng mabuti ang karakter nito. Siya ang uri ng duwag na umiiwas sa mga labanan, at ligtas na ipagpalagay na ang lalaki ay walang kontribusyon sa anumang laban. Si Terence ay lumaban ng mag-isa. Ibinaling ni Cheryl ang kanyang sulyap kina Natoy at Stanley, napansin na parehong nakatutok ang kanilang mga kamay sa isang bahagi lamang ng kanilang katawan. Maliwanag, isang galaw lang ang kinailangan ni Terence para matalo ang bawat isa sa kanila sa lupa. Isa siyang magandang shield. Nakangiting sabi ni Yasi. Makakarinig ang mga tao tungkol sa nangyari, at si Terence ay sisikat din sa lalong madaling panahon, kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa sinumang mang-istorbo sa iyo. Isang lang ang isinagot ni Cheryl, na parang wala siyang pakialam. Lumipat si Terence kay Jacob, tinapik ang kanyang balikat ng nakangiti. Okay ka lang? Oo. Sinabi ni Jacob, na nakabawi mula sa pagkabigla. Hindi niya inaasahan na ibababa ni Terence ang dalawang general ni Leandro sa 2 galaw lamang. Magaling ka, Leandro. Hindi ko gustong gawin ito, ngunit patuloy mo akong itinulak, kaya... Inosenteng sabi ni Terence habang naglalakad siya patungo sa nag-iisang kalaban. Gayunpaman, nanatiling cool si Leandro. Magaling si Terence, ngunit nakita niya ang buong palitan. Isa lang itong maswerteng galaw, at ang talagang ginawa niya ay sipa lang si Stanley nang hindi niya pinapansin. Hinayla ang stool leg mula sa kanyang kamay at inatake ang isang walang kamalay-malay na Natoy gamit ito. Para kay Leandro, maswerte kaysa sa kasanayan ang nagbigay kay Terence ng tagumpay. Gamit ang banayad na kilos, inabot niya pababa at inilabas ang isang punyal. Pakiramdam niya ay mas ligtas habang inaayos niya ang sarili. Cut the crap, Terence. Hindi ako makakapatuloy sa paaralang ito kung hindi kita aalisin ngayon. Sinaksak ni Leandro si Terence sa sandaling tumigil siya sa pagsasalita, hindi nag-alinlangan. Nagulat si Terence sa matinding paraan na ipinasya ni Leandro na gamitin ng bata ay walang pakialam sa anumang kahihinatnan. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang kanyang pamilya, walang paraan na makatakas lang siya sa kasong pagpatay na parang wala lang. Hindi makapaniwala si Terence kahit sino pa man ay malamang na hindi makakaiwas sa pag-atake, at sila ay masugitan ng husto. Hindi madaling paalisin ni Terence si Leandro dahil sa katotohanan ito lamang nagpasya siyang turuan siya ng isang aral na hinding-hindi niya malilimutan. Dahil doon, inabot ni Terence at hinawakan ang palso ni Leandro habang bumababa sa kanya ang punyal. Ang lalaki ay nawala ng malay sa puntong iyon, bulag na nanginginig habang sinusubukang itali ang talam kay Terence, sumisigaw ng buong lakas sa kanyang mga baga. Terence! Papatayin ko kayo! Si Yasi naman ay tinakpan ng kamay ang bibig habang sinasaksak ni Leandro si Terence. Alam niya kung ano ang kaya ng lalaki, at hindi niya alam kung makakaiwas si Terence sa pag-atake. Gusto niyang sabihin kay Leandro na huminto, ngunit maliwanag na huli na. Ngunit nakahinga ng maluwag ang dalawang manunood ng mahawakan ni Terence sa palso si Leandro, nang hindi nasaktan. Nadagdagan ni Terence ang lakas sa kanyang pagkakahawak, at ang braso ni Leandro ay nanginig na parang dinudurog ng bakal na place. Nahulog ang kutsilyo mula sa kanyang malote na kamay, at tumama sa lupa ng isang matalim na katok. Ang nagulat na mukha ni Leandro ay itinaas ni Terence, na hinawakan siya sa buhok. Sa isang marahas na pagindayog, inihagis ni Terence ang kanyang katawan sa rooftop. Nanginginig ang tinig ni Leandro habang siya'y bumagsak, malamig na pawis ang bumabalot sa kabuuan ng kanyang katawan habang naiintindihan ng kanyang utak ang sitwasyon, malapit na siyang mamatay. Ayokong mamatay. Ngunit ang kanyang katawan ay hindi nagpatuloy sa pagbagsak, at napagtanto ni Leandro na ang kanyang ibabang bahagi ay nasa loob pa rin ng rooftop. Napabuga siya ng padalos-dalos na hininga, bahid ng pawis.
Pagkatapos ay itinaas ni Terence ang magkabilang binti ni Leandro, dahan-dahan din itong inialis sa rooftop. Wala nang pakialam si Leandro dahil nanginginig ang kanyang katawan sa takot na paluhod siya at nagsimulang umiyak at sumigaw. Terence, sorry. Huwag mo akong ibagsak. Sorry. Talaga. Tahimik si Terence habang sinisikap niyang ilabas ang mga binti ni Leandro. Bro. Terence bro. Please. I'm begging you. Forgive me. Please. Hindi ko na uulitin. Halos hindi magkatugma ang boses ni Leandro habang ang kabuuan ng kanyang katawan ay nanginginig sa gulat. Aaminin ko nagkamali ako noong sinipa kita kahapon. Matamlay na sabi ni Terence. Hindi. No. Linford bro. Hindi ka nagkamali. Why ginawa mo ang magandang trabaho sa pagsipa sa akin, maaari mo pa akong sipin kung gusto mo, kasalanan ko na hamarang sa iyo. Medyo kumalma si Leandro habang nauutal, sinusubukan ang kanyang makakaya na pasayahin si Terence. Di ba sabi ko kasalanan ko? I'm not trying to bully anyone here. Malamig na sabi ni Terence habang binitawan niya ang kanang binti ni Leandro. Ha! Nagsisimula pa lang pakalmaya ni Leandro ang sarili nang bitawan ni Terence ang kanyang paa. Ang kanyang buhay ay kumikislap sa kanyang mga mata habang siya ay sumisigaw, nakatitig sa kailaliman habang siya ay nahulog. Tumigil siya sa pagsigaw, napagtanto na nasuspine pa rin siya sa hangin. Lumaki ang dilaw na init, kumalat sa kanyang nanginginig na mga hita. Okay. Kasalanan mo ang pagsipa sa akin, pero ayos lang, pinapatawad na kita, ayos lang. Sinigurado ni Leandro na mag-iingat siya sa pagkakataong ito, ayaw niyang magsabi ng anumang bagay na ikagagalit ni Terence. Sana naaalala mo ang sinabi mo ngayon. Hinailan ni Terence si Leandro pabalik gamit ang isang malakas na hatek, at ibinagsak siya sa rooftop floor. Napahampas si Leandro sa lupa, nakatitig sa langit habang nakahiga sa kanyang likod na basang-basa. Napakasimpleng gawain para kay Terence na patayin si Leandro, ngunit siya ay nasa isang paaralan, hindi isang lugar ng digmaan sa North Africa, hindi siya basta-basta makakapatay ng tao. Hindi bababa sa publiko. Tara na. Ngumiti si Terence habang lumingon kay Jacob. Ano ba? Terence. Pinaamo mo ang Leandro. Dilat ang mga mata ni Jacob habang nakatitig kay Terence na may bagong paghanga at paggalang. Nakapagdesisyon na ako. Ako, Kang Jacob, susundan ka mula ngayon. Boss. Huwag kang magmadali sa susunod, ang pakikipag-away ay hindi isang bagay na dapat mong ipagmalaki. Isang bagay ang magkaroon ng lakas ng loob, ngunit huwag basta-basta maningil sa paligid. Tumawa si Terence. Naiintindihan. Sabi ni Jacob na parang medyo nahihiya. Boss, may mga babae dyan na nakatingin sayo. 32. Hanem. Ibinaling ni Terence ang kanyang tingin sa entrance ng rooftop para lamang makita ang dalawang nawawalang figure. Ito ay maaaring walang iba kundi sina Cheryl at Yasi. Hindi ipagpalagay ni Terence na magugustuhan siya ni Cheryl at Yasi o ano pa man, alam niya na malamang na si Yasi ang masungit na humila kay Cheryl hanggang sa bubong kasama niya. Marahil dito lang para sa palabas. Paliwanag ni Terence. Bakit pakiramdam ko si Cheryl at Yasi iyon mula sa klase natin? Medyo nasasabik si Jacob. Boss, hindi mo pa naaakit ang atensyon ng dalawang gwapo ng klase, di ba? Masyado kang maraming iniisip. Walang magawang sabi ni Terence habang pumitik sa likod ng ulo ni Jacob. Dapat hinayaan kong hampasin ka ni Natoy para magising ka ng kaunti, kung alam kong marami kang pinag-usapan. Hey. Humalaklak si Jacob, maganda ang pakiramdam. Ginugol niya ang kanyang 3 taon sa high school bilang duwag, ngunit ngayon. Kahit ang isang tulad niya ay gumawa ng isang matapang at kapaki-pakinabang sa kanyang huling taon. Isang hindi maipaliwanag na kagalakan ang pumalit kay Kang Jacob nang ibalik niya ang kanyang ulo upang tingnan ang mga dating mananakop ng paaralan. Leandro bro. Okay ka lang ba? Hindi gaanong masama ang pinsala ni Stanley, at hindi na gaanong sumakit ang kanyang tiyan. Tumakbo siya sa gilid ni Leandro at tinulungan siyang tumayo pagkaalis ni Terence. Ayos lang ako. Sabi ni Leandro, maputi ang mukha. Hindi siya magaling. Fuck.
Tapos na niya. Nagmura si Leandro. Hindi ko inaasahan iyon mula sa maliit na tae. Nag-fucked up kami, damat. Sorry, nag-ulo ko. Agad na humingi ng tawad si Stanley, ayaw niyang maranasan ang galit ni Leandro makikita sa mukha ng lalaki kung gaano siya ka-aser. Hindi mo kasalanan. Sabi ni Leandro sabay kaway ng kamay. Terence ay fuck kanya up higit pa kaysa sa kanyang ginawa sa kanyang dalawang tagasunod. Hindi dapat sinisisi ni Leandro ang sinuman. Wala lang sila sa level ni Terence, hanggang doon lang. Hindi namin kayang kunin ang maliit na bagay na iyon sa aming tatlo lang. Kailangan namin ng backup. Dapat ba tayong humingi ng tulong kay Rowan? Iminungkahi ni Stanley. Hindi siya. Masisira talaga ang rep natin sa school na ito kapag nalaman niya to. Sabi ni Leandro habang umiiling. Kukunin ko ang isang tao mula sa panig ng aking ama. Si Terence at Jacob ay pumasok sa silid-aralan ng hindi nasaktan, at maraming estudyante na nag-aalala para sa kanila ang nakahinga ng maluwag. Karamihan sa kanila ay kinasusuklaman si Leandro sa kanyang kalagayan sa paaralan, ngunit hindi naiwasang madismaya ang mag-asawa sa pagdating ng mga biktima ng hindi nasaktan. Ang hindi nila maintindihan, gayunpaman, ay ang kawalan ng tatlo pang umakyat sa rooftop kasama sina Terence at Jacob. Nasaan sina Leandro, Stanley, at Natoy, na hindi pa rin bumabalik kahit nagsimula na ang malaking klase. Naiintindihan ng lahat na may mali. Si Leandro naman ay nabangga niya ang lalaking pinakagusto niyang iwasan, si Rowan. Nakaakbay si Natoy kay Stanley, dahan-dahan silang naglalakad sa likod ni Leandro. Ang tatlo ay imahe ng pagkatalo. Leandro, anong nangyari sa iyo? Si Rowan ay naglalaro ng basketball sa field nang makilala niya ang tatlo mula sa malayo. Ito pala ay grupo ni Leandro ng masusing tingnan, na ikinagulat niya. Si Leandro ay maaari lamang magmura sa loob ng kanyang kasawian. Ang reputasyon ay pinakamahalaga para sa isang Big Four na katulad niya, ang hayaan ng isa sa apat na mahuli siya ng ganito ay masisira lamang ang kanyang katayuan. Wala lang. Kumaway ng kamay si Leandro bilang tugon, ayaw maglabas ng napakaraming impormasyon. Binilisan niya ng kaunti ang mga hakbang. Naintindihan agad ni Rowan na natalo ang tatlo sa laban na nakasulat sa buong mukha nila. Sabi ko, Leandro. Hindi ka naman nabugbog, di ba? Sino yun? Sabihin mo dito, Rowan, at susuyuin ko siya para sa iyo ngayon din. Inaalok ang Rowan. Alam ni Leandro kung gaano kalakas si Rowan, siya ang pinakamahusay na manlalaban sa Big Four, at may mga koneksyon sa mga tao sa labas ng paaralan. Isang matinding puwersa na dapat isaalang-alang. Ang nangyari ngayon ay higit sa kahihiyan, gayunpaman, at inaasahan ni Leandro na itago ang katotohanan mula sa pinakamaraming tao hanggat maaari. With that, he waved his hand once again. Wala lang, medyo nag-training lang kami sa gitna namin, hindi talaga nagpigil. Nagpa siya si Rowan na huwag nang mag-usisa pa, dahil si Leandro ay napakatigas ng ulo na hindi nagsasabi ng anuman. Napailing na lang siya habang pinagmamasdan ang pag-alis ng tatlo. Training my ass, why the fuck you try to kill each other? Not buying it one bit. Saan ka nakatira, boss? Sabay tayong maglakad pa uwi. Nasa kasagsagan pa rin ang magandang kalooban ni Jacob, at gusto niyang malaman pa ang tungkol sa amo na hinahangaan niya. Nanlamig ang puso ni Terence, hindi niya maipapaalam sa iba na sumakay siya pa uwi kasama si Cheryl. Siya mismo ay hindi tumutol, ngunit si Cheryl. Malayo talaga ang tirahan ko. Babalik ako sa sarili ko mamaya, so see you. Hihintayin kita kung ganoon. Sabay tayong maglakad papunta sa gate ng school. Gusto ni Jacob na makausap si Terence ng kaunti pa, na interesado sa taong nagawang pabagsakin si Leandro. Kumbaga, ayaw ni Terence na maghinala ang mga pagtanggi niya, naglalakad lang ito papunta sa gate ng paaralan, kung tutuusin. Maghihintay na lang siya sa gate hanggang makaalis si Stanley bago sumakay sa kotse ni Uncle Fredo. Si Cheryl at Yasi ay tapos nang mag-impake, at lumabas na ng silid-aralan. Tiniyak ni Terence na mag-aaksaya ng ilang oras habang inaayos niya ang kanyang sarili, upang madagdagan ang distansya sa pagitan nila. Boss, let me tell you a secret. Biglang bulong ni Jacob habang naglalakad palabas ng classroom kasama si Terence. Anong sikreto? Tanong ni Terence, curious kung gaano kalihim ang tunog ng lalaki.
Nakatira ako malapit sa bahay ng karaniwang dilag na si Josephine Duran. Napangiti si Jacob ng masama. Madalas ko pa nga siyang nakikitang nagbibisiklete pa uwi. Fuck! Hinampis ni Terence si Jacob sa likod ng kanyang ulo. Mga babae lang ba ang nasa isip mo? Paanong kahit isang sikreto ano ang kinalaman mo sa akin sa pagtira mo sa kanya? Hindi ka ba talaga interesado sa kanya? Medyo hindi makapaniwalang tanong ni Jacob. Hindi naman sa hindi ako interesado, hindi ko nga alam kung anong itsura niya. Kailangan ko munang makita ang mukha niya bago ako maging interesado, di ba? Sabi ni Terence, natuwa. Okay, dapat bumalik ka na. Aalis na din ako. Oo naman, boss. See you tomorrow. Kumaway si Jacob habang naglalakad pa uwi kasama ng iba pang estudyante. 33. Sinigurado ni Terence na wala sa paningin si Jacob bago pumunta sa kinaroroonan ng sasakyan. Si Fredo ay naghintay para sa kanya, tulad ng inaasahan. Nagsimula lang humandar ang sasakyan pagkasakay ni Terence. Si Yasi at Cheryl sa likod ay mas tahimik kaysa dati, at hindi sigurado si Terence kung washroom o rooftop ang naging sanhi nito. Hindi rin nagrereklamo si Cheryl tungkol kay Terence, na ikinagulat niya. Tito Fredo, tumigil ka sa bangkong iyon, kailangan namin ni Yasi na kumuha ng mga bank card. Utos ni Cheryl. Ang mga salita ni Cheryl ay nagpaalala kay Terence na dapat ay kukuha rin siya ng bank card. Lahat ng mga mag-aaral ay, tulad ng hiniling ng paaralan, ang paliwanag ay isang pangangailangan para sa paaralan na kunin ang iba't ibang mga bayarin sa paaralan mula sa mga mag-aaral. Tumango lamang si Fredo bilang tugon, hindi man lang nagtanong. Ang kotseng nakaparada malapit sa bangkong binanggit ni Cheryl, hindi masyadong malapitan dahil masama ang trapiko sa ganitong oras, lalo na mga 24 na oras na mga bangko tulad nito. Bumaba si Terence sa kotse kasama ang dalawang babae. Ang kanyang mga aksyon ay nag-udyok ng isang pagsimangot mula kay Cheryl. Bakit ka bumababa din? Kaklase mo ako ngayon, remember? Ngumiti si Terence. Napakurap si Cheryl, naalala ang katotohanan na si Terence ay isang miyembro ng paaralan, ngayon kailangan din niya ng bank card. Dahil doon, kinailan niya si Yasi sa bangko, hindi na nagsalita pa. Ang jade na isinuot ni Terence sa kanyang leeg ay biglang nag-react habang si Terence ay pumasok sa loob, at si Terence ay nanlamig. Ang jade ay mula sa kahon na natagpuan niya pabalik sa kuweba, at hindi pa natukoy ni Terence kung ano ito. Ngunit ang jade ay palaging nag-aalok ng bahagyang reaksyon sa tuwing may malaking bagay na mangyayari, na parang nagpapadala kay Terence ng babala. Hindi niya naiintindihan kung ano ang gustong iparating sa kanya ng jade, ngunit tiyak na nangyayari ang mga bagay sa tuwing nagre-react ang jade. Tulad noon, pabalik sa North Africa siya ang namamahala sa pagprotekta sa isang tao, at silang dalawa ay napapaligiran ng mga kaaway. Ang mga babala ng jade, gayunpaman, ay nagbigay daan kay Terence na iwasan ang bawat pag-atake na ginagamit ng kaaway laban sa kanila, na nagresulta sa kanilang pagtakas. Sumenyas din ang jade para sa mga magagandang bagay, tulad ng kapag nag-react ito habang bumili siya ng ticket sa lottery para sa matanda. Isa itong panalong ticket, at nakatanggap siya ng 20 kway para sa premyo. Bilang resulta, naging ganap na alerto si Terence sa tuwing nagre-react ang jade. Kinuha ni na Cheryl at Yasi ang kanilang mga numero bago umupo para maghintay, at ganoon din ang ginawa ni Terence. Nagpasya siyang umupo sa tabi ni Yasi, na kinikilala ang puot na tila mayroon pa rin si Cheryl sa kanya. Ayaw niyang bigyan ng dahilan si Miss para sigawan siya, kung tutusin. Si Yasi, sa kabilang banda, ay sumulyap kay Terence habang nakaupo ito sa tabi niya, ang gilid ng kanyang mga labi ay tumaas sa isang banayad ng ngiti. Ganap na alerto si Terence, lumilingon sa paligid habang hinihintay ang kanyang numero, hindi pa siya binaigaw ng jade, at sigurado siyang may mangyayari din sa pagkakataong ito. Bumaba ang kanyang tingin sa isang itim na SUV na nakaparada sa labas ng bangko. Kailangan na nating umalis. Tumayo si Terence na may hatek, biglang napasigaw sa dalawang babae habang hawak niya ang kamay ni Yasi. Anong ginagawa mo? Tinitigan ni Yasi si Terence, natulala at namumula. Hindi siya kailanman nakipagkamay sa isang lalaki sa buong buhay niya, maliban sa kapatid niya. Nakatayo lang siya doon habang nakahawak si Terence sa kanyang kamay, hindi sigurado sa nararapat na reaksyon na dapat niyang gawin.
Kailangan na nating umalis, ngayon na. Walang oras para magpaliwanag. Nagsimulang magpanik si Terence, at hihilahin na sana si Yasi pataas ng isang smack ang hamarang sa kanya. Hinampis ng kamay ni Cheryl ang sarili sa kamay ni Terence, tinamaan ito. Bagaman, si Terence ang bumitiw kay Yasi mismo, sa totoo lang. Walang paraan na mapapalo ni Cheryl ang kamay ni Terence ng ganoon. Terence, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Sinusubukang makipagkasundo kay Yasi. Sabi ni Cheryl habang nakatitig kay Terence, nag-aapoy ang mga mata sa galit. Ako. Napabuntong hininga si Terence habang muling tumingin sa labas ng bintana. Wala tayong oras. Kailangan ninyong umalis dito kasama ko, ngayon na. Have my way with her. Magkaroon ng paraan sa kanya ang aking asno. Bakit tayo? Baliw ka ba? Sino ka ba sa tingin mo? Pumunta ka na lang sa sarili mo kung nagmamadali ka, may pasok talaga tayong dalawa dito. Natarante si Yasi sa biglaang pagbabago ng ugali ni Terence, ang lalaki kanina ay kalmado. Pag-usapan natin ito pagkatapos nating lumabas. Hindi na nagabalang magpaliwanag pa si Terence. With that, hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Cheryl at Yasi. Bitawan mo ako. Si Cheryl ay nasisiraan ng bait habang umiikot-ikot siya ng buong lakas. Ang lalaki ay hindi nasiyahan kahit na matapos molestiyahin si Yasi, kailangan niyang ipatong ang kanyang mga kamay ng demonyo sa kanya, pati na rin. Cheryl, malalaman natin kung ano ang nangyayari pagkatapos natin siyang sundan. Si Yasi ay medyo mas maunawain kaysa kay Cheryl, na nakabawi mula sa pagkabigla kanina. Si Terence ay may ekspresyon ng tunay na takot sa kanyang mukha, hindi isang malaswa. Kilala ni Yasi si Terence ng kaunti kaysa kay Cheryl, at naunawaan niya na walang katuturan para sa kanya na basta-basta na lang makipag-usap sa kanila, at sa isang pampublikong bangko, hindi bababa. Nagkaroon ng isang buong gabi na silang tatlo lang nag-iisa sa ilalim ng iisang bubong. Nagkaroon siya ng karangyan ng oras para makasama niya sila, kung gusto niya talaga. Hindi inaasahan ni Cheryl ang mga salita mula kay Yasi. Nakatitig siya sa kanyang tulala, hindi maintindihan kung bakit siya nasa tabi ni Terence nang biglaan. Napabuntong hininga si Terence. Walang oras. Ang isang pares ng mga lalaki na nakaitim na jacket ay nagtutulak na buksan ang mga pinto sa bangko. Isang putok ng baril ang tumunog, at ang maayos na eksena sa bangko ay nagulo. Naghiyawan ang mga tao, umiiyak ang mga bata, at tumunog ang alarma. Mag-freeze. Papatayin ko ang sinumang gumalaw. Tumahol ang isang kalbong lalaki na may itim na maskara, na tila pinuno ng grupo. Dahan daw ang bumantong hininga si Terence, masyado siyang nag-aksaya ng oras kasama sina Yasi at Cheryl, at nawala ang bintana para makatakas. Hindi na sila makakatakas. Ngunit mas alam ni Terence kaysa sisihin ang mga babae. Kung tutuusin, walang paraan na maramdaman nila ang panganib noon pa man, tulad ng ginawa niya. Ang mga reaksyon nila sa kanyang pag-uugali ay hindi gaanong normal. 34. Si Terence ay hindi isang bayani. Mas pinili niyang humiga, at naunawaan niya ng may malinaw na pag-iisip ang mga bagay na dapat, at hindi dapat, gawin. Ganoon din sa Hilagang Aprika, lagi niyang naaalala ang tungkuling itinalaga sa kanya. Siya ay inatas ang bantayan ang pangkat ng panayam, hindi maniningil sa kabayanihan. Ang kasalukuyang pag-iisip ni Terence, bilang resulta, ay naglagay sa kaligtasan nina Cheryl at Yasi sa sukdulang prioridad. Ang gawain ng pagdakip sa mga magnanakaw sa bangko, sa kabilang banda, ay hindi isang bagay na binalak niyang masangkot. Maliwanag din na ang mga batang babae ay walang anumang karanasan sa mga sitwasyong tulad nito. Nakatayo lang sila doon na paralisado, hindi alam kung ano ang gagawin. Makinig kayong lahat. Iyangat ang inyong mga ulo at yumuko sa sahig, at ginagarantiya ko na walang masasaktan. Gumalaw ka, mamatay ka. Nagpaputok si Baldy ng isa pang putok sa kisame, at ang bangko ay bumalik mula sa kaguluhan at muling umorder. Nakalimutan ng mga bata na umiyak, at ang mga matatanda ay nakalimutang sumigaw. Ang bawat isa ay yumuko sa kanilang sariling kusa, tahimik at tuloy-tuloy. Ito lamang ang kanilang paraan upang mabuhay sa harap ng mga armadong kriminal. Ngunit hindi ibig sabihin na ang mga taong sumusukong ito ay walang katarungan. Ang sino mang humakbang pasulong ay babayaran ang halaga ng kanyang buhay, iyon lang ang mayroon.
Naningil na ang grupo ni Baldy sa counter nang magpaputok ito ng pangalawang putok. Binasag nila ang salamin gamit ang mga martilyo at sinimulang itutok ang kanilang mga baril sa mga tauhan. Pagkatapos ay inutusan silang punuin ng pera ang mga sako. Bilisan mo. Tumahol ang isa sa mga tulisan, naiinip. Bubuksan ko ang ulo mo kung mag-aaksaya ka pa ng oras. Why yes. Nanginginig ang mga kamay ng lalaki, hindi nakatanggap ng maayos sa banta ng magnanakaw. Ang cash na hawak niya, bilang isang resulta, ay dumula sa kanyang mga kamay at nahulog sa sahig. Tangina. Pinipilit mong magpalipas ng oras. Sumigaw ang magnanakaw na may masamang tingin, pinaputukan ng bala ang braso ng lalaki. Napasigaw ang cashier sa sobrang sakit habang pinipisil ang sugat niya. Ang dalawang putok ng baril kanina ay nakatutok sa kisame, at naging dahilan upang mapababa sa takot ang mga tao. Ang bagong shot na ito, gayunpaman, ay nakatutok sa isang tao. Nagdulot ito ng parehong mga kawani at customer na tinakan ang kanilang mga bibig habang lumalaki ang takot para sa mga magnanakaw. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na kumilos. Iniwas naman ni Baldy ang kanyang tingin sa mga nahihiyang biktima na ikinatuwa ng kanyang alipin. Cheryl. Natatakot ako. Namutla si Yasi habang mahigpit na nakahawak sa braso ni Cheryl, ang kanyang maingay at mapaglarong personalidad ay pinigilan ng tensyon. Okay lang, okay lang. Paprotektahan kita Yasi. Si Cheryl ay natakot sa sarili, ngunit si Yasi ay isang buong taon na mas bata sa kanya, siya ang dapat na umaliw sa kanya. Stop comforting each other. Paprotektahan ko kayong dalawa. Matamlay na sabi ni Terence. Hindi sigurado si Terence kung kaya niyang hulihin ng buhay ang mga tulisan, ngunit ang pag-iingat sa dalawang babae mula sa kapahamakan ay nasa kanyang kakayahan. Si Cheryl ay magpapaputok ng ilang insulto kay Terence sa reflex, ngunit napigilan niya ang sarili nang makita ang determinadong mga mata ni Terence. Aalis na sana ang grupo ng mga magnanakaw sa bangko, dala ang kanilang mga sako ng pera nang magsimulang humagulgol ang mga sirena ng pulis sa labas. Napakunot ang noo ng mga customer sa bangko nang marinig ang mga sirena, kadalasan ay plus para sa mga pulis na magpakita, ngunit ang mga magnanakaw ay wala nang matatakbuhan ngayon. Natural lang sa kanila na gumawa ng isang bagay sa mga biktima, upang matiyak ang kanilang sariling kaligtasan. Walang gustong ma-hostage. Karamihan sa mga tao ay makasarili, hindi nila inaalala kung gaano karaming pera ang nawala sa bangko. Ang mahalaga ay ang kaligtasan ng kanilang mga sarili. Napaligiran ka na. Ibaba mo kaagad ang iyong mga armas. Ang pagsuko ay ang tanging pagpipilian mo. Isang megaphone ang tumunog mula sa labas ng gusali. Napasinghap ang kalbo nang marinig ang megaphone. Nilinggan niya ang isa sa kanyang mga tagasunod. Sabihin mo sa kanila na huwag gumawa ng anumang katangahan, kung hindi, sisimulan ko ng katayin ang mga baboy na ito. Tumango ang alipin, tumakbo sa mga pintuan bago sumigaw sa pulis sa labas. Tumahimik ka. Tumahol ka pa at magsisimulang pumatay ang amo natin. Agad na tumahimik ang mga pulis. Gusto nilang mabawi ang pagkalugi ng bangko kung maaari, ngunit may mga biktima sa loob ng bangko upang isaalang-alang din. Si Amara, ang vice-kapitan ng pangkat ng kriminal na pulisya, ay nangako sa ilalim ng utos ng direktor ng departamento ng pulisya. Si Harold, ang absent captain, ay dumadalo sa isang meeting outland, na pinilit ang direktor na direktang makipag-ugnayan kay Amara, na nagpapahiwatig sa kanya na ang anak ni Pablo Charlton ay nasa bangko kasama ang anak na babae ni Elder Colton. Ang gawain ay labis na nagbigay diin sa kanya. Ang pagkabigo ay hindi isang opsyon. Maging ang opisyal na nangangasiwa sa direktor ay mahihirapan kung may mangyari kay Yasi. Ang kabuuan ng organisasyon ay manginig. Bilang resulta, inutusan ni Amara ang opisyal na humahawak ng megaphone na tumayo nang marinig ang pagbabante ng magnanakaw. Hindi niya kayang galitin sila. Tuwang-tuwa si Baldy sa pagtutulungan at katahimikan. Pagkatapos ay naglakad-lakad siya sa silid, may hawak na baril, at naunawaan ng marami sa mga customer isa sa kanila ay magiging hostage. Marami sa mga biktima ang yumuko ng kaunti, natatakot sa kung ano ang malapit nang dumating ang huling bagay na gusto nila ay mapili ng mga kriminal na walang awa na tulad ng mga ito. Walang sinasabi kung ano ang mangyayari sa kanila kapag napili bilang isang hostage. Nagtagal si Baldy habang nakangiti ang lahat.
Dama po ang kanyang tingin kay Cheryl, na nakayuko sa tabi mismo ni Terence. Ikaw. Tumayo ka. Nasa harap na ni Cheryl si Baldy, nakatutok ang baril nito sa ulo niya. Huminto ang puso ni Cheryl, at siya na ang humawak ng mahigpit sa kamay ni Yasi. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo sa kalbo. Ang ganda, Anja. Ngumisi si Baldy nang may pagnanasa habang itinutok muli ang baril kay Cheryl. Well. Bumangon ka. Ay. Si Cheryl ay wala kahit saan malapit na handang harapin ang isang sitwasyong tulad nito, at ang kanyang puso ay tumibok ng malakas hanggat maaari. Hindi niya alam kung paano niya ito gagawin, ngunit pinilit niya ang sarili na manatiling matatag. Hindi ako makaiyak. Hindi ako makaiyak. Naikuyom ni Cheryl ang kanyang panga at nagsimulang bumangon nang biglang muli siyang itinulak ng isang pares ng kamay pababa. 35. Ako ang magiging hostage mo, huwag mong pilitin ang babae. Tumayo si Terence, mahinang nagsalita. Hindi makapaniwala si Cheryl sa kanyang narinig. Ang lalaki ba ay hindi natatakot sa kamatayan kaya't siya ay tumayo para sa kanya sa isang sitwasyong tulad nito? Oo naman, binayaran siya, naunawaan ni Cheryl iyon, ngunit ano ang halaga ng pera kapag inilagay laban sa iyong buhay? Walang kahit isang tao na walang pakialam sa kanilang buhay. Ito ay likas na katangian ng tao. Dahil dito, inamin ni Cheryl na hindi kumikilos si Terence batay sa pera ng kanyang ama, na may higit pa rito kaysa doon. Sa sandaling iyon, hindi na nakita ni Cheryl si Terence na sobrang nakakainis na presensya. Sa pinakakaunti, ang lalaki ay isang tunay na lalaki. Alam ni Cheryl na may malinaw na katiyakan na si Leandro ay hinding-hindi makakapalit sa kanya tulad ng ginawa ni Terence ngayon, masyadong malamang na mas matatakot ang lalaki kaysa sa kanya. Bakit niya ikinukumpara si Leandro kay Terence? Itinulak ni Cheryl ang mga iniisip, hindi ito ang oras para mag-isip ng mga walang kwentang paksang ganyan. Fucking hell. Nagulat si Baldy sa alok ni Terence. Nakayuko ang lahat, natatakot na baka sila ang mapili. Ano ang ginagawa ng lalaking ito, tumatalon at nagboluntaryo? Sino ka ba? Hindi kita pinili, bata. Nakakunot ang noo ni Baldy habang nakatitig kay Terence. Umalis ka kung ayaw mong mamatay. Kailangan mo lang ng hostage, di ba? Ganun din. Nagkibit balikat si Terence. Makikipagtulungan ako, kaya huwag kang mag-alala. Layuan mo ang sarili mo. Nagngangalit ang kalbo sa puntong iyon. Paano masisira ni Terence ang kanyang takbo nang walang pakialam sa mundo? With that, itinaas niya ang kanyang baril at pinaputukan siya. Ang isang bala, gayunpaman, ay hindi sapat na mabilis para tamaan ang isang tao na kasing kalibre ni Terence, kahit na pinaputok ito sa point-blank range. Ang Art of Dragon Mastery ay nagpapataas ng reflexes ni Terence sa abnormal na antas, at ang kailangan lang ay bahagyang pagliko sa gilid para makaiwas si Terence sa pag-atake. Ngunit may biglang pumasok sa isip ni Terence nang lumingon siya, may isang babae sa likuran niya. Ang bala ay walang alinlangan na tatama sa kanya sa paghusga sa anggulong pinaputukan ni Baldy ng kanyang baril, at ito ay makakasugat ng nakamamatay sa babae kapag kumonekta ito. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, ginamit ni Terence ang natitira sa kanyang oras at reflex upang ibalik ang kanyang katawan bago makarating sa kanya ang bala, na nagpaplanong siya mismo ang kukuha ng bala. Ang bala ay tumagos sa hita ni Terence, na naglagay ng Simon Got sa mukha ni Terence. Hindi masyadong masakit para sa kanya ang sakit na ito, ngunit masakit pa rin. Sa kabutihang palad, ang kanyang pagpoposisyon ay nagbigay daan sa kanya upang matanggap ng maayos ang bala. Tinamaan lang siya nito sa laman, hindi tinamaan ang anumang mahahalagang bagay. Sabay-sabay na sumisigaw ng pagkagulat ang mga tao, at parehong tinakpan ni Cheryl at Yasi ang kanilang mga bibig gamit ang kanilang mga kamay. Si Terence ay binaril. Ngunit nakita ng dalawa ang lahat. Naiwasan sana ni Terence ang bala kung hindi niya ibinalik ang katawan para sa babaeng nasa likod niya. Sa isiping iyon, ibinaling ni Cheryl ang kanyang tingin sa babaeng pinuprotektahan ni Terence, isang bahagyang galit ang sumasalamin sa kanyang mga mata. Jesus fucking Cristo, ang taong ito. Napatitig si Baldy sa lalaking nasa harapan niya.
Nakakabaliw ang lalaki. Boss, more cops on the way. Sabi ng isa sa mga magnanakaw habang tumatakbong humihingal. Fuck. Nagmura si Baldy bago itinutok muli ang baril kay Terence. Gagamitin ka namin dahil gusto mong maging hostage. Maynard, ikaw na ang bahala sa kanya. Oo boss. Noon ay turn ni Maynard na itutok ang kanyang baril sa ulo ni Terence. Terry na anak, ganito ang mangyayari kapag sinubukan mong kumilos bilang bida. Si Terence ay nanatiling tahimik habang iniisip ang kanyang mga pagpipilian. Napakalayo ng mga magnanakaw sa isa't isa, mahihirapan siyang ibagsak sila ng maayos. May mga inosenteng sibilyan din ang kasangkot, at ang estado ng kaguluhan mula sa karamihan ay magpapalubha pa ng laban. Ikaw, miss. Bumangon ka na. Itinutok ni Baldy ang baril kay Cheryl, ayaw pa rin siyang pakawalan. Para sa ilang kadahilanan, nakita ni Cheryl ang kanyang sarili na hindi gaanong takot kaysa dati. Tatayo na sana si Yasi kasama niya nang pigilan siya ni Cheryl ng isang tingin. Binalak sana ni Yasi na sumama kay Cheryl, ngunit ang kanyang tingin ay nagsabi sa kanya na huwag kumilos ng basta-basta, mas makabubuti kung manatili si Yasi upang iligtas sila mamaya. Tara na. Tahol ni Baldy habang nakatutok ang baril kay Cheryl. Si Terence, sa kabilang banda, ay nakakaramdam ng kaguluhan. Bakit sobrang lapit ng kalbo kay Cheryl, nagustuhan lang ba niya ang mga paninda nito? Iyon lang ang paliwanag, wala nang ibang dahilan para maging mapilit ang lalaki. Kung tutuusin, sapat na ang isang hostage para makipag-ayos sa mga pulis. Hindi mahalaga kung gaano karaming mga hostage ang mayroon ka, ang kailangan mo lang ay isa para sa mga pulis na panatilihin ang kanilang mga baril sa bay. Makinig kayong mga tanso. Sigaw ni Baldy mula sa pintuan na kinaroroonan ng isa pang tulisan. Umurong ng 100 metro, at huwag magpadala ng sino mang susunod sa amin. Papatayin ko ang mga hostage na ito kung gagawin mo. Sumimangot si Amara, ayaw umatras sa utos ng isang kriminal. Ang mga magnanakaw, gayunpaman, ay may kasamang mga hostage, at natagpuan ni Amara ang kanyang sarili na walang ibang pagpipilian. Napabuntong hininga siya. Umalis. Ang bise-kapitan, sa katunayan, ay Jean Austin na huwag palibutan ang bangko ng direkta, na kinikilala ang stress na ibubuo nito sa mga magnanakaw. Ang stress na tulad nito ay ipinakita sa maraming anyo, at madaling magdulot ng mga hindi inaasahang aksyon mula sa gilid ng napapalibutan. Ang isang banayad, nakatagong pagkubkob, sa kabilang banda, ay magiging mas matalinong hakbang, kung isa sa alang-alang ang posibilidad na walang mga hostage noong una. Ngunit tinanggihan ng direktor ang mungkahi, na sinasabing ang kanyang kabayanihan ay hindi praktikal. Pagkatapos ay itinulak ni Baldy ang mga pinto at nagmarcha palabas kasama sina Terence at Cheryl bilang mga bihag, na nasisiyahan sa pagsunod mula sa pulisya. Cheryl. Si Fredo, na nakatayo sa tabi ni Amara, ay napabulala sa gulat. Mr. Fredo Lee, kilala mo ang hostage? Tanong ni Amara, hindi mapakali. Si Cheryl yun, anak ni Mr. Charlton. Nagpapanik si Fredo. Nasa labas ang chairman sa isang business trip, at responsibilidad niyang alagaan si Cheryl. Malalagay siya sa malaking problema kapag may mangyari sa kanya. Ano? Natigilan si Amara, nagpapanik din. Paano nagkaroon ng kahulugan para sa anak ni Pablo na mapili, sa lahat ng mga sibilyan doon? Natupad na ang pinakakinatatakutan niya, at hindi siya nag-aksaya ng panahon sa pakikipag-ugnayan sa direktor. Nag-uulat, Ginoo. Ang isa sa mga bihag ay nakilala bilang anak ni Pablo, si Cheryl. Nagsimulang pagpawisan ng direktor ng departamento ng pulisya nang marinig ang mga salita. Laruin ito ng ligtas at tumapak ng may pag-iingat. Hindi natin kayang mawala si Cheryl. 36. Ngunit nakahanda na ang mga sniper. 70% sigurado sila na papatayin nila ang mga magnanakaw. Nagtatalo si Amara. Ikaw na mismo ang nagsabi, 90% chance na. Paano naman yung 10%, at paano kung matamaan si Miss Charlton? Pareho tayong mananagot sa casualty na iyon. Saway ng direktor.
Sinabi ko sa iyo na i-play ito nang ligtas makinig sa kanilang mga kahilingan bago ang lahat. Magdedesisyon kami ng aming gagawin pagkatapos. Naiintindihan. Nabalisa si Amara. Pinlano niyang maglaro ng isang mas mapanganib na kamay at ipasnipe ang mga magnanakaw, ngunit hindi na iyon posible kung isasaalang-alang ang sitwasyon. Maging ang direktor ay ipinagbawal, ano pa ba ang magagawa niya? Si Baldy naman ay natuwa lamang sa kawalan ng magawa ng mga pulis. Sa pagmamadali, sumakay siya sa itim na SUV kasama ang iba pa niyang tauhan at umalis. Walang magawa si Amara habang naglaho sa di kalayuan ang sasakyan, may hawak na mga hostage. Miss. Natarante si Fredo habang nakatingin sa direksyon ng sasakyan. Sinubukan niyang tawagan ang chairman, ngunit hindi ito kumonekta. Magtiwala ka, Mr. Fredo, ang pulis na ang bahala dito. With that, naglabas ng walkie-talkie ang vice captain. Attention all squads, attention all squads. Nakatakas na ang mga bank robbers sakay ng isang itim na SUV, license plate A74110. Ihanda ang tailing preparations. 74,110. Naisip ito ni Amara habang binubulong niya ang numero ng plaka sa sarili. Pinagtatawanan siya ng mga tulisang ito. Nagdial siya ng number sa phone niya, Asar. Traffic Police. Ako si Amara, mula sa Criminal Department. Tulungan mo akong maghanap ng plate number, SUV ito, A74110. Ano? Hindi ito SUV. Sigurado ka? Okay, I see. Mga moldite na magnanakaw. Kaya't inilagay nila ang plaka sa buong display, ito ay isang ganap na panunuya. Hindi na nakayanan ni Amara, tiningnan pa niya ang peking plate number. Ipinatali ni Baldy sina Terence at Cheryl sa kanyang mga alipor sa sandaling pumasok siya sa kotse. Nakatingin siya kay Terence, natutuwa at natutuwa. Sabi ko, anong iniisip mo, gusto mo ba talagang sumali sa party? Gusto lang namin si Charlton Miss dito, pero ikaw. Dapat ikaw lang ang bida, di ba? Pinipilit kang hilahin ka. Nagulat si Terence, kilala ng lalaki si Cheryl. Ito ay isang posibilidad na hindi man lang sumagi sa kanilang isipan ang dalawa, ipinapalagay lamang nila na random na kinuha ang hostage. Naisip pa ni Terence na ang pagpupumilit ni Baldy ay dahil sa hitsura ni Cheryl at sa kanyang pagnanais na magkaroon ng paraan sa kanya ng kaunti. Hindi kailanman sumagi sa isip nila na ang buong bagay ay isang target na pagkidnap. Kay, kilala mo ako? Hindi malay na tanong ni Cheryl, nagulat din. Oo, bakit hindi kami ikaw ang tagapagmana ng fucking Pablo Industries? Masayang paliwanag ni Baldy. Bakit naman kita isasama, kung hindi kita kilala? Bakit mo ako kinikidnap? Hindi maintindihan ni Cheryl. Maliwanag na ang grupo ay nakaplano na ang lahat. Bakit? Hey. Alam mo kung bakit? Malapad ang ngiti ni Baldy, namumungay ang madilaw ng ngipin. Isipin mo, ano ang mayroon ka sa iyo na nagkakahalaga ng pagkidnap? Ay! Napakurap si Cheryl sa gulat. Ang lalaking ito ay hindi hinahabol ang kanyang katawan, hindi ba? Sa pag-iisip na iyon, napagpasyahan ni Cheryl na malamang talaga. She was so pretty, so sexy, her eyes were big and her skin was white. Hindi. Maluha-luha si Cheryl habang ini-imagine niyang nilalabag ng pangit na taong ito. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa hayaan ang isang tulad niya na sumama sa kanya. Mas gugustuhin niyang ibigay ang sarili kay Terence kaysa sa nakakadiri na kriminal na ito. Bakit Terence? Dahil siya lang ang naiisip ni Cheryl. Inis na inis si Leandro sa kanya kaya wala na siyang tanong, at talagang naiwan sina Uncle Fredo at Terence. Nagmura siya sa kung gaano siya kabiguan. Itong tatlong lalaki lang ang kilala niya. Masyadong limitado ang kanyang social circle. Bakit siya laging malas? Nagsimulang mag-isip si Cheryl ng isang plano para makaahon sa gulo habang iniisip niya ang kanyang malas na buhay. Isang bagay lang ang nasabi ni Cheryl at pamumula ni Cheryl kay Baldy, nagkakamali ang dalaga. Fuck! Marami akong babae, okay. Hindi ako interesado sa batang tulad mo. Kinikidnap kita dahil may nagbabayad.
Agad na nagpakawala ng hininga si Cheryl, labis na natutuwa na hindi hinahabol ng kidnapper ang kanyang katawan. Boss, ayos lang ako sa isang batang tulad niya, alam mo. Baka pwede natin siyang paglaruan ng konti. Ngumisi si Maynard ng may pagnanasa habang nakatingin kay Cheryl. Shut the hell up, Maynard. Sabi ng mga nakatataas na may limitasyon ang babae, kailangan natin siya ng buo. Saway ni Baldy. Ay, shit. Kawawa naman. Tumalikod si Maynard, tila natatakot kay Baldy. Mamamatay akong isang medyo nasisiyahang lalaki kung makakagawa ako ng isang babae na ganoon kainit. Tumigil ka na sa kalokohan, kumuha ka na lang ng ilang mag-aaral na babae kasama ang bayad mo pagkatapos ng trabaho. Mukhang hindi naintindihan ni Baldy ang maalay na kagustuhan ni Maynard. Lalong gaman ang loob ni Cheryl. Ang mga lalaking ito ay hindi hinahabol ang kanyang katawan, kaya buti yun hindi na niya kailangang mag-alala na ma-violate pa. Ang ikinainis niya, gayunpaman, ay ang katotohanan na ang kalbong asshole na ito ay nagpasya na itali ang kanyang kamay sa kamay ni Terence. Ang lalaki ay malamang na may oras ng kanyang buhay na nagpaparamdam sa kanya. Ngunit ang kamay ni Terence ay nagpaalala kay Cheryl ng eksena pabalik sa bangko, kung saan siya itinulak pababa upang palitan siya bilang prenda. Nagbigay ito kay Cheryl ng sensasyon na hindi niya maintindihan. Ano ang kasama niya? Hindi kaya na bago ng maliit na kilos na ito ang kanyang pagtingin kay Terence. Hindi, masyadong mabilis iyon. Hindi ganoon kadali. Ngunit may iba pa bang gagawa ng ginawa ni Terence sa parehong sitwasyon? Ano ang iniisip ni Terence nang magpasya siyang ilagay ang kanyang katawan sa linya para sa kanya? Naguguluhan na si Cheryl, hindi na niya alam. Fuck! Anong niningiti-ngiti mo? Hindi natuwa si Baldy. Namumula at nakangiti ang dalaga, ano ba? Hindi ba niya naiintindihan ang sitwasyon niya? Ito ay isang insulto sa kanyang pagmamataas. Malinaw na hindi siya nakikita ng dalaga bilang banta kung mamula siya at ngumiti sa kanyang SUV na puno ng kriminal. Natigilan si Cheryl sa pagkaunawa nang tumigil siya sa pagngiti. 37. Pumili ka lang ba ng mga babae? Kumaibot ang labi ni Terence habang nakatingin kay Baldy. Sabi ko, wala naman kayong hinahabol sa bangko, di ba? Para lang pagtakpan kayo sa pagkidnap kay Cheryl Charlton. Ano? Nakatali ka sa kotse ko, wala kang magagawa. Hindi nakita ni Baldy na kailangang itago ang anuman sa puntong ito para sa kanya. Si Terence ay isa lamang makulit na tao sa ilalim ng kanyang awa, napakahusay niyang gawin ang anumang gusto niya sa kanya. Hindi mahalaga na ang kanyang layunin ay nalantad. Hindi kayo lalayo. Bubuntot sa inyo ang mga pulis, at lahat kayo ay maliligaw. Paliwanag ni Terence kay Baldy, medyo naaawa sa tono niya. Oo, may inihanda akong backup plan. Tuwang-tuwang sagot ni Baldy. Ang mga pulis ay malamang na umiikot sa kanilang mga takong ngayon, na sinusubaybayan ang mga maling sasakyan, hey. Ganun ba? Medyo humanga si Terence. Ang lalaki ay may ilang mga utak, tila hindi siya ganap na tanga. Ang kanyang pinakamalaking pagkakamali, gayunpaman, ay ang kanyang desisyon na hilahin si Terence. Ang kanilang operasyon ay wala ng pagkakataong magtagumpay. Si Amara, sa kabilang banda, ay abala sa kanyang sarili sa pagpapanatili ng pakikipag-ugnayan sa iba pang mga squad. Team S, ito si Maynard ng Team C1. Nakita ang SUV, ang plakang A74110. Naghihintay ng mga order. Subaybayan sila, at siguraduhing hindi kanila makikita. Naiintindihan. Nakahinga ng maluwag si Amara. Akala mo matalino ka. Hindi mo ba inaasahan na may mga opisyal na nakatalaga sa lahat ng junction ngayon? Tingnan natin na makalayo ka ngayon. Si Amara ay lubos na nasiyahan sa kanyang sarili nang may dumating na bagong ulat. Team S, ito si Nustro ng Team C2. Ang SUV ay nakita, ang plakang A74110. Naghihintay ng mga order. Ano? Natigilan si Amara. Saan mo nakita ang SUV? Center Ring Road. Naghihintay ng mga order. Sagot ni Nustro.
Center ring. Hindi tama, iniulat ni Wayne ng C1 na nasa People's Road. Nagsisimula ng maguluhan si Amara ano ang ginagawa ng mga magnanakaw na ito, paikot-ikot. Sa kabila nito, naglabas siya ng parehong utos na ginawa niya sa Team C1. Sundin mo sila, at siguraduhing hindi mapapansin. Naiintindihan. Team S, ito si Jared ng Team C3. Nakita ang SUV, ang plakang A74110. Naghihintay ng mga order. Ulit. Malinaw na kay Amara sa puntong iyon malamang ay nagkaroon na siya. Malamang, ang kalaban ay may maraming A74110 na plaka ng lisensya at mga SUV na inihanda. Hindi natuwa si Amara. Gaano kaiyahiya para sa kanya ang nahulog sa isang panlilinlang na tulad nito. Kung nandito lang si Kapitan yang sana ay nakita na niya ang bitag sa simula pa lang, habang dumiretso siya rito. Sa sandaling iyon, tumawag din ang Team C4 para sa isang ulat, ngunit naantala lamang ni Amara bago pa man siya makausap. Nakita niyo rin ba ang A74,110 SAV? Affirmative. Nakita namin ang SUV, ano ang iyong mga order, Team S? Bunot ito. Nawala ng pag-asa si Amara ang iba pang mga SUV ay natupad ang kanilang layunin, at ang tunay ay malamang na malayo sa ngayon. Bakit mo siya kikidnap? Pinaikit ni Terence ang kanyang mga mata, nagtataka. Mukhang hindi pera ang issue dito, dahil malamang na nakuha ng mga taong ito ang kanilang sarili ng hindi bababa sa 1,000,000 kway mula sa heist. Kanina. Hindi ba sila nasiyahan, umaasa sa mas malaking kapalaran mula kay Pablo? Ibabalik sila nito sa isang mapanganib na posisyon, kung iyon ang plano. Bakit? Magandang tanong. Nakangiti si Baldy sabay turo sa mga bag ng cash na malapit sa kanya. Simple lang. Para sa pera. Pera. Kumunat ang noo ni Terence. Kidnapping si Cheryl, at ginagamit siya para tabyusan ang chairman para sa pera. Hindi mo naman problema yon, di ba? Hindi nagustuhan ni Baldy kung paano naglalaway si Terence ng mga tanong sa kanya. Ganoon din naman di ba? Hindi ba pwedeng mamatay man lang ako na malaman kung ano ang nangyayari? Ang pag-uusisa ni Terence ay sinuportahan ng isang inosenteng mukha, isang mukha na hindi matatanggihan ng sinuman. Tumingin si Baldy kay Terence. Marahil ay maaari niyang hayaan ang bata sa kung ano ang kanilang ginagawa, siya ay isang patay na tao pa rin. Binabayaran kami para agawin itong misi dito. Anong gagawin mo sa kanya? Ewan ko, naghihintay ng tawag. Sino ang lalaking nagbayad sa iyo? Ewan ko, pinakilala siya ni Coldy Bro sa amin. Sino itong Coldy Bro? Fuck. Shut the fuck up. Jesus, papatayin kita kapag nagtanong ka ulit. Sapat na si Baldy sa barrage ni Terence. O sige. Tapos papatayin kita kapag lumipat ka ulit. Sabi ni Terence habang nakatutok ang baril sa templo ni Baldy. Wayo. Nanlaki ang mga mata ni Baldy. What the fucking hell was this? Hindi ba nakatali ang bata? At saan nanggaling ang baril na iyon? Natigilan din ang ibang mga tulisan sa SUV. Bakit tinutukan ng baril ng bata ang kanilang amo? Paano mo? Napalaya ang sarili mo. Hindi maintindihan ni Baldy. Oo, hindi niya naintindihan. Hindi ba nakatali ang dalawang kamay ni Terence? Nako, ako ay isang pipeng bata, at palagi kong nabubuhol ang aking sarili sa lubad kapag sinusubukan ang mga buhol ng lubad. Nagsimula akong matutunan kung paano makawala sa mga lubad na iyon pagkatapos ng mahabang panahon na hindi sinasadyang itali ang aking sarili. Paliwanag ni Terence. Nalaglag ang panga ni Baldy. Ano ka ba? Sinusubukan ng rope knots? Kung ganoon, bakit may baril ka? Galing yun sa lalaking si Maynard. Itinuro ni Terence si Maynard na siyang pinakamalapit sa kanya. Kinapa ni Maynard ang kanyang bulsa, nawawala ang kanyang baril, at nasa kamay ni Terence. Natahimik si Baldy sa puntong iyon. Ano ang nangyayari? Nakakatawa ang batang ito. Pagkatapos ay sinumpa niya si Maynard at ang kanyang mga ninuno. Okay, walang gumagalaw. Hindi ko gustong sirain ang makintab na ulo ng amo mo.
Casual na sabi ni Terence habang pinagpapawisan si Baldy. 38. Tinapik ni Terence ang baril sa ulo ni Baldy. Huwag kayong gumalaw ngayon, kung hindi, papatayin ko ang bihag. Sabihin mo sa kanila, Baldy. Guys, don't move around. Hindi napigilan ni Baldy na mawala ng magawa ang bata ay sinasabi ang parehong mga bagay na sinabi niya sa pulis. Ang karma ay asong babae. Hanam, hindi masama. Tumango si Terence, natutuwa. Maaari ka nang magsimulang magsalita, sigurado ako. Sino itong Baldy bro? Boss ko yan. Wala akong ibang alam, sumusunod lang ako sa utos, bro. Huwag kang barilin. Hindi nagatubili si Baldy na tanggalin ang pride na was not the time to be acting tough. Kung tutuusin, nasa linya ang buhay niya. Tinanggap niya ang trabaho para sa isang buhay ng kaginhawaan sa unang lugar, hindi sulit kung ang buhay na iyon ang nakataya. Kumunat ang noo ni Terence sa sagot ni Baldy, ngunit naiintindihan niya ang kanyang posisyon. Ang lalaki ay isang ungol lamang. Hindi niya malalaman ang anumang makabuluhang bagay. Fine. Just stop the car. Utos ni Terence. Ihinto ang sasakyan. Para saan? Tanong ni Baldy, nakatingin ng blanco kay Terence. Para makababa tayo, ano pa? Ano, may balak ka pa bang kidnapin siya? Paghahaman ni Terence habang pinandilatan niya ang kanyang hostage. Hindi, hindi mo kami pinapante sa pulis. Natarante si Baldy, hindi inaasahan na hahayaan lang siya ni Terence. Bakit ko gagawin iyon? Tanong ni Terence habang umiikot ang mga mata. Hindi ako pulis, hindi nila ako bibigyan ng sweldo o anuman. Lumiwanag ang puso ni Baldy nang marinig ang mga salita ni Terence. Kaya hindi binalak ng lalaki na pasukin sila. Mabibigo sila sa takdang aralin, ngunit ayos lang makakatakas pa rin siya ng buhay at mayaman sa lahat ng perang kinuha niya. With that, excited na inutusan ni Baldy na huminto ang sasakyan. Pagkatapos ay bumunot si Terence ng baril mula sa bulsa ni Baldy, inihagis ito kay Cheryl. Kunin mo ito. Layunin ang kanilang mga gulong mamaya. Okay. Hindi alam ni Cheryl kung ano ang balak ni Terence, ngunit kinuha niya ang baril ng hindi alintana, hinawakan ito ng mahigpit sa kanyang malambot na mga kamay. Hinayaan ni Terence na bumaba si Cheryl bago siya bumaba, tinitiyak na magbibigay ng huling babala sa grupo bago lumabas. Maaari kayong magpabaril sa amin, ngunit siguraduhing mamamatay talaga ako kung hindi, pasabugan ko ang tangke ng langis ninyo. Intindihin, Baldy. No. We won't do anything like that. Sabi ni Baldy, nanlamig ang kanyang gulugod. Ang taong si Terence na ito ay hindi isang taong gusto niyang makasama. Sinuri ni Terence ang Jade nang bumaba siya sa kotse, hindi ito nagre-react, at nakahinga si Terence ng maluwag. Marunong pumili ang mga tulisan. Anumang pagbabago sa Jade at Terence ay tumalikod upang hilahin ang amo pababa ng kotse kasama niya. Nawala ang SUV sa isang linya ng usok sa isang sandali na sinara ni Terence ang pinto na pagpasyahan nilang iwanan siya at si Cheryl. Anong tinitingin-tingin mo sa akin? Baka tawagan si Uncle Fredo para sunduin tayo. Hindi alam ni Terence kung dapat ba siyang mainas o matuwa kay Cheryl, nakatitig sa kanya ang dalaga na may blankong mukha. Okay. Hindi makapaniwala si Cheryl. Nakaligtas sila. Pagkatapos ay tiningnan niya ang ngayon ay malayong SUV, nakaligtas sila. Pero ano ito, bakit kinakausap siya ni Terence ng may mapang utos at mapang utos na tono? Hoy, bakit hindi mo kinuha lahat ng baril nila at ipinadala sa istasyon ng pulis? Hindi pa binibitawan ni Cheryl ang sinabi ni Terence pabalik sa sasakyan. Sweldo. Hindi ba pwedeng minsan lang siyang gumawa ng magandang bagay? Ang kotse ay puno ng mga duwag. Mga duwag, mga taong pinahahalagahan ang kanilang buhay. Hindi nila susubukan ang anumang bagay kapag ang kanilang amo ay tinutukan ng baril, ngunit inaalis ang kanilang mga baril. Hindi nila ako hahayaang gawin iyon. Walang sinasabi kung ano ang kanilang gagawin bilang isang huling pagsisikap. Paliwanag ni Terence. Pero nasa ilalim ng baril mo ang amo nila. Tanong ni Cheryl, hindi masyadong nahuli.
Sa tingin mo, mapapahiya sila kung ano ang mangyayari sa kanilang amo sa puntong iyon. Malapit na silang mabilanggo. Jeez, hindi ka ba maaaring maging walang muwang? Walang magawang sagot ni Terence. We got lucky? Okay. What kind of people did you piss off anyway? Those guys were after you specifically, with a plan and everything. Jeez. Itigil mo yung pag-utot mo. Hindi natuwa si Cheryl sa saloobin ni Terence. Ikaw ang aking tagasunod. Anong uri ng tagasunod ang nagsasalita ng ganoon sa kanyang amo? Hindi nakaimik si Terence. Ang babaeng ito ay hindi nakinig sa dahilan. Si Yasi naman ay nagpupunas ng luha habang nakaupo sa kotse ni Fredo. Ano kaya ang mangyayari kina Cheryl at Terence ngayong nahuli na sila? Maaari silang makabalik ng ligtas kung sila ay mapalad, ngunit kung hindi. Sinusubukan ni Fredo na makipag-ugnayan sa chairman, ngunit hindi nagtagumpay nang tumunog ang kanyang telepono. Baka sa mukha niya ang pag-aalala at saya nang makita ang contact name. Telepono iyon ni Cheryl, ngunit maaaring ang mga magnanakaw ang tumatawag sa kanya, malamang na humihingi ng ransom mula sa chairman. Ngunit ang balita ay balita mas mabuti kaysa wala. Hello. Tiniyak ni Fredo na magsalita ng may pag-iingat. Tito Fredo, halika sunduin mo ako. Sabi ni Cheryl, nakitang mas matamis sa kanyang pandinig ang boses ni Fredo. Ilang sandali pa ay dumating si Fredo, kasama ang buong koponan ni Amara sa likod niya. Cheryl. Si Yasi ang unang lumabas ng sasakyan, na sinugod si Cheryl para sa isang mahigpit na yakap. Akala ko hindi nakita makikita ulin. Ang tanga mo. Anong iniisip mo? Naka-recover na si Cheryl mula sa pagkagulat, at hindi niya alam kung dapat ba siyang umiyak o matatawa sa sinabi ni Yasi. Mr. Linford, okay ka lang? Tanong ni Fredo, nag-aalala sa dugo sa binti ni Terence. Nataman ng bala, no big deal. Sabi ni Terence habang nakadapa. Medyo nasaktan ito. Lubos na humanga si Fredo, no big deal. May bala sa hita ng bata. Anong lalaki siya? Mr. Linford, ito ba? Mangyaring sumama sa amin sa istasyon ng pulisya para sa isang ulat. Formal na sabi ni Amara habang naglalakad siya papunta kay Terence. Sumimangot lang si Terence, bulag ba ang sisiw na ito? Hindi ba niya nakikita ang lahat ng dugo sa binti niya? Hindi pinaplano ni Terence na sumagot ng maganda, sigurado iyon. Kailangan ko bang habarin ang aking pantalon para sa iyo? 39. Ano? Namula si Amara, bahagyang nanginginig sa galit. Ang lalaking ito ay hindi gumagalang sa kanya sa publiko, sinasalakay siya ng mga salitang maalay. Sasampalin na sana niya ito sa mukha kung hindi dahil sa kapakanan ni Fredo. By Captain Song, ang sabi ni Terence ay tinamaan siya ng bala sa binti. Nag-aalok siya na magpakita sa iyo ng patunay kung pagdudahan mo ang kanyang mga salita. Ipinaliwanag ni Fredo kay Terence nang makita ang pamumula ng mukha ni Amara, maliwanag na mali ang pagkakaintindi ng dalaga. Biglang napansin ni Amara ang bahid ng dugo sa pantalon ni Terence sa paliwanag, nahiya sa kanyang panloob na pagsabog. Ah, I see. Kaya kung maghintay hanggang matapos kang bumisita sa ospital. Ngunit hindi pa pinatawad ni Amara si Terence, hindi ba maaaring iba ang pagkakasabi niya nito? Bakit kailangan niyang maging gagaw dito, sabihin mo lang na nasugatan ka. Maaaring siya ay isang pulis, ngunit siya ay isang babae pa rin. Nasaan ang ugali niya? Ang isang mapagmasid na isip ay elementarya para sa sinumang karampatang pulis, ang aking binti ay nabahira ng dugo. Kapitan. Nakuha mo ba ang ranggo sa pera, o mga koneksyon sa pamilya o iba pa? Matamlay na sagot ni Terence, napansin ang kanyang hindi kasiya siyang reaksyon. Ikaw. Si Amara ay walang karanasan, totoo ito ang kanyang pinakamalaking kahinaan, at isang bagay na laging bumabagabag sa kanya. Gayunpaman, naunawaan ng sinumang nakakaalam ng kanyang kasaysayan na hindi niya inabuso ang kanyang mga koneksyon sa pamilya. Isa siyang Special Ops Combat Instructor, na may ranggo ng militar na major. Ang paglipat sa posisyon ng bise-kapitan sa isang pangkat ng kriminal na pulisya ay ganap na katanggap-tanggap kapag isinasaalang-alang iyon.
Siya rin ang may pinakamataas na kakayahan sa pakikipaglaban sa koponan, mas malakas kaysa sa lahat maliban kay Kapitan Harold Young mismo. Ang mga salita ni Terence ay tumama sa kanya ng husto dahil sa katotohanan dito siya ay isang makapangyarihang mandirigma, ngunit isang kakilakilabot na tagamasid. Ito ang kakulangan sa pansin sa detalye na humantong sa kanyang mga pagkabigo sa gawaing tiktik. Iyon lang din ang hinangaan ng kanyang mga kasamahan sa team ang kanyang kakayahan sa pakikipaglaban. Siya ay palaging nag-aaral, sinusubukan na panatilihing up sa higit pang mga mental na aspeto ng gawain ng pulisya, ngunit hindi nagtagumpay. Palagi niyang sinusundan si Harold ng tahimik sa tuwing hindi kailangan ng labanan na pagtanto niya kung gaano siya kakulangan sa ilang mga departamento, at ayaw niyang ibagsak ang koponan. Sa kabaligtaran, si Harold, na lumipat sa 2 taon na ang nakalipas, ay ipinagmamalaki ang maraming karanasan sa paglutas ng kaso. Naiinggit si Amara, at kahit minsan ay medyo nagseselos. Ngunit ang kapitan ay hindi available sa pagkakataong ito, at kinailangan ni Amara na kunin ang renda. Pagkatapos ay dumating ang Terence bastard na ito, na may lason sa halip na mga salita na ibubuga. Ang nakakadismaya ay kung paano naging totoo ang mga salita ni Terence, walang posibleng sagot mula sa panig ni Amara, at ang tanging magagawa niya ay ang pag-igting ang kanyang mga ngipin sa kahihiyan. Samantala, sinusuri ni Terence ang kanyang sugat. Ito ay ganap na isang bagay na maaari niyang hawakan sa kanyang sarili, ito ay isang bala lamang, pagkatapos ng lahat. Walang anumang oras para sa mga ospital sa digmaan, malamang na mamatay ka sa putok ng kaaway bago madala sa isa. Si Terence ay ayaw ding tumawid sa babaeng Amara Medina ito na nakatingin din sa kanya. Nagplano na ang dalaga na sundan siya sa ospital para kunin ang kanyang pahayag, at ayaw na ni Terence ng gulo pa sa kanya. Kahit ano. Wala naman akong tinatago eh. Gayunpaman, hindi hihilingin ni Amara ang anumang bagay mula sa maliit na prinsesa ni Pablo tulad ng ginawa niya kay Terence. Sinadya niyang tapusin ang ulat ng dalaga nang hindi siya dinala sa istasyon ng pulisya. Shoo, kumusta ang kapatid mo? Parehong magkakilala sina Amara at Yasi, ngunit hindi sila magkasundo. Nakonsensya pa rin siya sa nangyari sa kapatid ni Yasi. None of your business. Ngumisi si Yasi, lumingon sa kabilang direksyon, wala man lang planong maging mabait. Ngumiti lang ng mapait si Amara habang lumingon kay Cheryl. Kaya, Miss Charlton, magpatuloy tayo. Sinigurado ni Yasi na patuloy na susuko habang nagkukwento si Cheryl, ilang beses nagulat na bulalas habang nakikinig. Wow! Ginawa ni Terence yon. Seryoso. Di ba sabi ko sa'yo Cheryl, hayaan mo lang siyang maging panangga, hindi pwedeng magkamali. Bahala siya sa lahat ng langaw. Sino ang may gusto sa kanya? Napabuntong hininga si Cheryl, naasar nang maalala ang mukha ni Terence habang tinuturuan siya nito. Na-intrigger si Amara. Habang tumatagal, ang lalaking ito na si Terence ay hindi lang basta-basta nagsasalita, mayroon siyang tunay na kakayahan. Hindi siya nasiyahan sa napagpasyahan nitong sabihin tungkol sa kanyang posisyon, ngunit hindi siya isang taong hindi papansinin ang mga katotohanan. Sa pagkakaalam niya mula sa salaysay ni Cheryl, ang lalaki ay may parehong talino at lakas ng loob, pinananatili ang kanyang kalmado at pinahihit ang mga talahanayan kahit na matapos na mabaril sa binti. Gayunpaman, hinamak niya si Terence sa pagpapalaya sa mga magnanakaw. Hindi nila ako bibigyan ng sweldo o anuman. Ano ang mali sa paggawa ng ilang kabutihan para sa lipunan? Ngunit bahagyang nanlaki ang kanyang mga mata nang ipaliwanag ni Cheryl ang proseso ng pag-iisip sa likod ng mga aksyon ni Terence. Kaya't gumawa si Terence ng tamang hakbang, ang pagpapanatiling kalmado sa mga magnanakaw ay talagang pinakamahusay na ruta upang matiyak ang kanilang mga kaligtasan. Ngunit ito ay kakaiba, nagsasagawa ng isang buong pagnanakaw sa bangko para lamang kidnapin si Cheryl. Ito ay tila kapanipaniwala, sa pangalawang pag-iisip ito ay panatilihin ang pamilya Charlton na walang pag-aalinlangan, sa anumang layunin na nasa isip ng utak. Ang grupo ni Baldy ang tanging nangunguna ngayon, at kailangan nilang mahuli bago ang anumang bagay. Miss, sa tingin ko talaga ay pasado na si Mr. Linford.
Hindi nagkamali ang chairman na magtiwala sa kanya, magiging magaan din ang pakiramdam ko sa pagprotekta niya sa iyo. Sinabi ni Fredo, na sa wakas ay naunawaan ang kagustuhan ni Pablo. Ang Terence na ito ay isang espesyal na tao. Kumaibot ang mga labi ni Cheryl habang naghahanda ng isang sagot, ngunit paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan ang eksenang isinakripisyo ni Terence ang kanyang sarili para sa kanya. Ang ospital ay hindi nagtanong ng masyadong maraming tanong, naruroon si Amara, at hindi sila nakipagsapalaran sa anumang bagay kapag ginagamot ang isang pasyente na dinala ng pulis. Ang pangunahing surgeon ay nakikipag-usap sa isang katulong habang si Terence ay itinulak sa silid ng operasyon. Ihanda mo ang anesthesia, binubunutan ko ang bala. Hindi na kailangan iyon. Si Terence ay hindi mahilig sa anesthesia, minsan o dalawang beses ay ayos lang, ngunit ang labis ay magdudulot ng ilang mga side effect na maganap. Huminto ang surgeon. Ang bata ay dinala ng ilang medyo mayamang mukhang tao, tiyak na kayang bayaran ng anesthesia. Ang mga nerbiyos ay mahigpit na nakaimpake sa paligid ng mga hita, at ito ay magiging lubhang masakit nang wala, sa kabila ng tuwirang katangian ng pamamaraan. Anak, masakit talaga kapag walang anesthesia. Nagbabala ang 40 taong gulang na si Rohano. 40. Ayos lang talaga. Ngumiti si Terence, napaka-relax. Ayoko ng side effects. Huminto muli ang si Rohano bago tumango ang pasyente ay humiling na, walang dahilan para salungatin ito. Ang operasyon ay hindi isang nagbabanta sa buhay, pagkatapos ng lahat. Maghintay ka dyan, anak. Sabi ng surgeon habang sinimulan niyang bigyan ng direksyon ang assistant. Kakayanin ni Terence ang matinding sakit, ngunit hindi ito nangangahulugan na wala siyang nararamdaman. Ang operasyong tulad nito, gayunpaman, ay nasa loob ng kanyang tolerance range, lalo na kung ikukumpara sa pagbagsak na iyon mula sa tuktok ng Mount Star West noong mga nakaraang taon. Parang lahat ng kanyang mga organo ay lumipat sa paligid, ang tindi ng sakit ay napakalaki. Paano mo nakuha ang sugat, anak? Si Warren Son ay isang veteranong surgeon, siya ay kasing husay sa mga tao gaya ng siya sa mga operasyon. May bala sa kanya si Terence, ngunit hindi siya mukhang isang bagong nahuli na kriminal kung iisipin kung paano siya tinatrato ng mga pulis. Sa pag-iisip na iyon, nagpa siya si Warren na makipag-chat kay Terence ng kaunti, sa pag-asang maabala siya sa sakit. Sa bangko, binaril ng magnanakaw. Natural na naunawaan ni Terence ang mga intensyon ng si Rohano, ngunit ang kanyang isip ay hindi madaling magambala, siya ay dumaan sa pagsasanay na nagpatibay sa kanyang kamalayan mula noong siya ay bata pa. Nakikita ko. Sinabi ni Warren, na nagbukas ng buo kay Terence nang malaman ang kanyang pagkakakilanlan bilang biktima sa halip na isang kriminal. Medyo matinding sitwasyon, naiisip ko. Okay lang. Ngumiti si Terence. Maaari kong iwasan ito, sa totoo lang, ngunit may babaeng ito sa likod ko, at sa halip ay matatamaan siya kung gagawin ko. Kaya, napagpasyahan kong kunin na lang ito bilang isang lalaki. Tulala, ha? Si Terence ay nakakita ng mga ulat ng balita na nagdedetalye ng mga katulad na kaganapan. Ito ay isang pangkalahatang kalakaran para sa mabubuting tao na binansagan ng mga idiot. Ang mga nakikitang matalino ay kabaligtaran. Palagi silang mga makasarili. Hindi mapigilan ni Terence na kutsain ang sarili habang inaalala ang impormasyon. Nakita ni Warren ang kanyang sarili na iginagalang ang binata nang marinig ang nangyari. Dumb move. Bata. Isa kang bayani sa babaeng iyon. Hulaan ko, love at first sight ba ito para sa kanya? Well, who knows? Kinuha nila ako kaagad pagkatapos. Mapait na ngumiti si Terence. Marahil hindi niya alam na pinuprotektahan ko siya, ang lalaki ay pinupuntirya ako pagkatapos ng lahat. All the same, bata. Napakaganda ng ginawa mo, ang alam nating dalawa ay sapat na. Lalong humanga si Warren kay Terence. Nagkagusto siya sa bata. Anong pangalan mo? Terence. Nasa file mo ito. Ngumiti si Terence. Hey, my bad. Masyado akong madaming pasyente, hindi ko na lang pinapansin ang mga ganyan. Medyo nahihiyang sabi ni Warren. Ang operasyon ay nagpatuloy ng tuloy-tuloy.
Si Terence ay hindi kailanman sumigaw o kumikibot, at hindi nagtagal at natapos ng nagulat na si Rohano ang operasyon, iba ang lakas ng loob ng bata. Hindi madaling gawain ang magbigay ng gayong pakikipagtulungan habang inooperahan ng walang anesthesia. Papunta na si Amara sa silid ng ospital ni Terence nang mabangga niya si Warren, na hindi nag-aksaya ng oras sa pagsagot sa kanyang papuri para kay Terence. Officer Song. Bagay talaga ang batang ito, isinakripisyo ang sarili para sa iba, isa siyang tunay na huwaran. Dapat talaga siyang bigyan ng sibilyang medalya ng katapangan. Anong ibig mong sabihin? Kinailangang aminin ni Amara ang kanyang paggalang sa nakolektang pagtatasa at pagbitay ni Terence kapag nakikitungo sa mga magnanakaw, ngunit anong bahagi nito ang kasama sa pagsasakripisyo sa sarili? Hindi binanggit ni Cheryl ang anumang bagay na kapansin-pansin tungkol sa mga pangyayaring naganap sa bangko, pati na rin na nagdulot lamang ng putok ng baril sa hita ni Terence. Dahil dito, ipinalagay ni Amara na malamang na may nakalimutan siya. Oh, hindi mo alam. Ang batang iyon na si Terence, naiwasan niya sana ang bala ng magnanakaw, ngunit kusa pa rin siyang natamaan dahil sa isang babae sa likuran niya. Puri ni Warren. First time kong makatagpo ng isang binata na may sense of justice at compassion na tulad niya, sasabihin ko sa iyo iyan. Kumunat ang noo ni Amara. Seryoso. Bakit parang mula sa isang storybook ang buong bagay? Pag-iwas sa isang bala. Maging si Amara, isang Special Ops Combat Instructor mismo, ay hindi makapag-claim na ginagarantiyahan ang isang gawang tulad nito. So mas magaling si Terence sa kanya. Napakahirap niyang paniwalaan. Dr. Son, saan mo ito narinig? Sinabi sa akin ng bata mismo. Sagot ni Warren. Siya mismo ang nagsabi sa'yo. Napinto si Amara sa sagot. At pinaniwalaan mo lang siya. Malamang na hindi naman seryoso ang bata, it was just some small talk. Masasabi kong pumapatay din ako ng mga elepante sa pamamagitan ng suntok, alam mo na. Hindi pinalampas ni Warren ang pagdududa sa reaksyon ni Amara. Sagot niya sabay tawa. Tumanggi pa ang bata na kumuha ng anesthesia, pinahirapan ang buong operasyon gamit ang kanyang lakas. Hindi ako nagdududa sa kanyang mga salita, opisyal. Kukunin ko ang aking mga pagkakataon na may lakas ng loob na ganoon. Dahil doon, umalis si Warren, marami pa siyang ibang bagay na dapat asikasuhin. Itinulak naman ni Amara ang pinto sa kwarto ni Terence. Nais ni Terence na sumugod sa pinto sa sandaling pumasok si Amara, ngunit nagpa siya na ito ay labis. Nasugatan siya sa binti, hindi sa braso, kung tutuusin. Muli siyang humiga sa kama. Terence, maaari ko bang makuha ang iyong pahayag ngayon? Hindi niya maintindihan kung bakit, ngunit ang posture ni Terence sa kama ay labis siyang ikinagalit. Oo. Sumagot si Terence mula sa kama, napansin ang pambihirang laki ng dibdib ng babaeng ito, halos kasing laki ng mga dibdib ng porn star mula sa morning channel. Sa masusing pagsisiyasat, nakita ni Terence na ang babae ay isang magandang specimen. Ma'am. Roleplay. Parang may naramdamang mali sa titig ni Terence, hindi namamalayan na sinundan ni Amara ang kanyang mga mata pabalik sa kanyang sariling katawan. Namula ang mukha niya sa realisasyon. Ang pangmatagalang espesyal na ops na pagsasanay ay, bilang isang bonus, ay nagpalusog ng husto sa kanyang dibdib, hanggang sa punto na ito ay naging pabigat sa halip na tumatalbog habang siya ay naglalakad. Kinailangan pa niyang magsuot ng corset para lang maiwasan iyon, at naisipan pa niyang magpa-opera para mabawasan ang laki. Nadaig ng kahihiyan ang problemang dinala sa kanya ng mga suso, at itinapon niya ang paniwala. Mabuti naman noong nasa special ops siya, sa ilalim ng bakal na mga patakaran walang titingin sa kanyang dibdib, at hindi rin naabala si Amara dito. Ang kanyang mga field mission, gayunpaman, ay nagsasangkot ng maraming labag sa batas na mga lugar, at maraming mga undercover na operasyon. Ang mga lalaki ay palaging nakatitig sa kanya ng may maalay na mga mata kapag siya ay nagsusuot ng casual na damit. Nais ni Amara na durugin sila sa ilalim ng kanyang mga paa, ginawa nila siyang hindi komportable. Ang hindi inaasahan ni Amara, gayunpaman, ay isang taong tumitig sa kanya ng parehong mapang-akit na mga mata kahit na siya ay naka-uniforme.
Ito ay ganap na hindi mapapatawad. Isang malamig na ang ibinigay niya habang nakaupo siya sa upuan sa gilid ng kama, nagbuo ng plano para bayaran ang bastard. Naalala niya tuloy ang sugat nito sa binti.